Ayan, good day once again mga kapatid. For today's video, ibabahagi ko po sa inyo yung naging karanasan ko po pagdating po sa pag-aalaga ng pabo. Kung nakikita nyo, may mga hybrid turkey na po ako ngayon. Meron rin akong bourbon red. So, itong mga pabo na ito mga kapatid, marami na po akong napag-delibera nito. Kung nag-order sa akin na nasa malayong lugar. Nasa Luzon, minsan nasa Mindanao, maging dito rin sa Visayas na mga karatig, pulo o isla dito sa amin. So ngayon, ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid, nangyari po ito sa akin. Kumbaga, napakagandang experience po ito sa larangan ng aking pagpapabaw. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Yung naging karanasan ko po is may nag-order po sa akin papuntang Mindanao. Ayan. Bali, 3 pabo po yon yung in-order sa akin. Isang lalaki at 2 babae. Kaya lang, yung naging resulta sa aming pag-uusap ay nadaot po ako sa kumpiyansa. So, nadaot talaga sa kumpiyansa mga kapatid. Yung naging istorya nito mga kapatid, umorder po siya sa akin ng 3. Ayun, hindi po ako humingi sa kanya ng down payment. Yan po yung naging problema. So, ibinahagi ko po ito sa inyo dahil kung sakali man hindi pa kayo nakatry na mag-order ng pabo or nagbabalak na po kayo na magbenta ng pabo mula sa inyong lugar papunta sa malalayong lugar. So, kunan nyo po ito ng idea na sa ganun ay maiwasan nyo po yung nangyari na kagaya sa akin. So, mahirap po mga kapatid. Kasi, nagkataon pa yon na hindi po maganda yung panahon sa mga araw na iyon. Ayan. 2 linggo bago dumating doon sa kanila dahil yung aking shipper na ginagamit mga kapatid is, kumbaga, maramihan yung kanyang dinideliver kasi mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao kasi yung kanyang destination sa kanyang mga hayop na dinadala. Ayan. Mahirap po kasi yung pag-travel ngayon ng mga hayop. Kailangan po ng permit. Kung tayo-tayo lang yung gumagawa ng paraan para madala natin sa Luzon or sa Visayas, mahirap po, sobrang mahal at time consuming talaga. So mostly na ginagawa talaga is gumagamit po tayo ng shipper. Yan po yung kalakaran na po ngayon. Maging mga manok, kalapati, mga ibon, pabo, ganun. Gumagamit na po ng shipper. Mostly niyan is isang box ay 2,000. Yan po, sila na pong bahala lahat sa mga papers na kakailanganin. So, ayun nga, ang pagkakamali ko po mga kapatid, hindi po ako humingi ng down payment. Ayan. Sa katagalan ko naman po sa ganung pagbibenta, yung iba, yung nag-o-offer, sila na mismo yung nagbabayad. Pagkapadala, pagkatanggap ng shipper, kusa na po silang nagbabayad sa akin. Yung iba naman ay hinahayaan ko lamang na kapag na-receive na po nila yung item, saka po sila magbabayad sa akin. So, ang naging problema po mga kapatid, ayun, 2 linggo bago naitawid doon sa Mindanao. Ayan. Pagka natawid na po, tumawag na po sa akin yung shipper. Ayun, kinukontak niya yung buyer ko po, ay ayaw pong sumagot. So, ayun, kinontak po ako ng shipper. Ako na po yung kumontak sa buyer. Ayun, laging nagre-ring. Tapos, ayun, katagalan, sumagot po siya. So, ayun, sinabihan ko sa kanya na akala ko scam. Ayun sa kanya, hindi po, dahil kawawa raw ako. Ayun, gumaan na konti yung aking pakiramdam. So, ganon, nagkausap na po si shipper at yung aking buyer. Sinabi ni shipper na magmi-meet up daw sila sa isang lugar, 7-Eleven po yung kanilang napag-usapan doon sa lugar ng aking buyer. Hindi po masyadong malapit, malayo pa po yung area mula sa kanilang bahay papunta po doon sa meeting place nila. Ang nangyari, sinabihan siya ni shipper na magmi-meet up sila ng bandang alas 11 ng gabi. Ayun. So, ang nangyari, umabot na po sa oras ng kanilang pinagkasunduan. Ayun, lumagpas na po ng bandang alas 11. Ayun, yung customer ko naman yung nagkukontak sa akin kasi hindi na makontak si shipper. Kasi nga, kasagsagan po yun na hindi daw maganda yung panahon. Tapos ang nangyari is, instead na mamahinga lang ng saglit si shipper, kasi alam naman natin hindi rin masyadong
madali ang ginagawa nila. Siguro sa sobrang pagod, nakatulog. Ayun. At na-silent rin siguro yung cellphone. Kaya hindi makontak si shipper. Alas 11 na. Tapos naghihintay na po si buyer. Ayun. Lagi na akong kinukontak ni buyer. Nasa bandang alas 12 na. Malapit na mag alas 12. Ayun. Sinabihan ko lang siya na antayin na lang. Dahil kukontak po si shipper dahil malaki po yung posibilidad na nakatulog. At siguro nag-stop over. Yun po yung pinaliwanag ko sa kanya. Through chat lang. Hindi, pagkakamali ko rin, hindi ko rin siya tinanawagan. So kinaubagahan na po. Nakatulog na rin ako kasi ayun, parang hindi na rin nagpakiramdam. Nag-stop na sa pag-chat si buyer. So nakatulog na ako. Kinaumagahan, bandang alas 5, ayun, nang binasa ko naman. Ayun, yung shipper ko naman ang lagi nagkukontak sa akin kasi ayaw namang sumagot ni buyer. Ganun na rin, ako na rin yung ang tumatawag sa aking buyer. Ayun, nagre-ring lamang po yung cellphone pero ayaw na pong sagutin. So doon ako kinabahan. Sa madali ang sabi mga kapatid, ayun, hindi na po talaga sinasagot ni buyer yung aking tawag. So doon na po ako na problema. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ayun, tawag na tawag din si shipper. Talagang wala na. Hindi na makontak. So ayun, sinabihan ko lang si shipper na isend niya sa akin yung picture para ipa-adapt ko na lang doon sa Mindanao. Magpo-post na lang ako sa mga grupo na kung sakaling sino yung may gusto. At ayun, sabi rin ni shipper na pabalik na siya papunta dito sa Visayas. So doon ako kinabahan kasi hindi pa naibenta yung aking alaga. Tapos may babayaran pa si shipper. Buti na lang hindi naman ako nagpumilit kay shipper na tawag dito. Talagang problema ako pero hindi ko naman pinagalitan si shipper kasi kita ko naman na doon rin yung naging isang problema kay shipper kasi nga hindi siya makontak nung nagbigay siya ng oras kung anong oras at saan sila magkikita o magmi-meet up ng aking buyer. Ayun, nagalit rin siguro si buyer dahil parang hindi tumupad sa usapan si shipper. Ang naging pasya ni shipper is kukunin siya na lang yung kukuha sa aking 3 pabo na pinadeliver. Ayun. So, ang naging problema lang is hindi niya ako babayaran ng cash. Kung sakali lang na may mag-order pa po sa akin, ayun, doon na lang i-deduct. Pero ayun, salamat sa Diyos, okay lang, ayos lang kasi wala namang lumabas sa akin na pera. Yung pabo is madali lang naman natin yung mai-produce. Ayun, so ibinahagi ko po ito sa inyo mga kapatid dahil ayun nga, kasalanan ko. At ayun nga, sure buyer na po sana talaga yon. Kaya lang hindi ako nagbigay ng down payment. Tapos ayun, nagkamali pa si shipper ng oras dahil ayun nga, siguro sa sobrang pagod niya, instead na maidlip lang ng konti, ayun, tuluyang nakatulog. So ganun pa man, ang sitwasyon na yon ay ako po yung naging kawawa talaga. Ayan, kung hindi yon tinubos ni shipper, kung hindi niya kinargo, kung hindi niya kinuha yung aking alaga, so yung 2,000 sa isang box, ako po yung magsusolder talaga. So ganun pa man, ayos lang dahil ayun nga, nasolusyon na naman. So ganun talaga, yung pangyayari o senaryo na yon ay napakalaking aral po yun na naibigay sa akin. Dati naman akong pinapaalalahanan ni Mrs. na dapat mag down payment talaga. So sinasabi ko lang sa kanya, sige lang, mga salig lang ta sa atong customer. So maniniwala na lang tayo sa ating customer. Hindi pa naman yung nangyari. Pero ngayon na nangyari na talaga is charge as experience. So sa pagkakamaling yon, doon po ako natuto na mayroon na po talagang action plan na dapat gawin kung sakali na may mag-order po sa akin. So kayo po, kung breeder po kayong kapatid, ayun, gawa nyo po ng paraan na makapag-down payment po yung ating customer. Ayun nga, dahil sa kagaya nun, nang nangyari na yun,
kung may down payment siguro yun, posibleng nanaisin talaga na ni customer na kukunin yung aking pabo. Kaya lang, walang down payment, so parang naghiganti siya sa shipper. So yung nangyari, ako rin yung naging parang kawawa. Ngunit ganun pa man, sa awa tulong ng Diyos, ayos lang. Experience po natin yon. So nasa atin na lamang po kung paano po natin gagamitin yung experience na yon. So hanggang dito na lang mga kapatid. Binahagi ko lamang po ito dahil tiyak ko po na kung sino man may aral po itong makukuha bilang buyer, bilang shipper, or bilang dealer. Yan. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood, pagsuporta sa aking munting channel. So ayan po. Kung gusto nyo pong mag-avail sa ating mga hybrid turkey, marami na po tayong hybrid turkey dito mga kapatid. Loobin ng Diyos, meron na po tayong broad-breasted dyan. Kaya lang hindi pa po tayo makapagpalabas ng pure dahil wala pa po akong pure na barako. So ngayon, semi-hybrid, hindi pa ako nakapagpalabas. Ongoing na po yung itlog nila, ngunit yung unang batch, walang similya. Butchokoy. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi nyo po tandaan na pag-gawa ng mabuti, ay di nabubunang naman. See you on next vlog. Bye-bye.